guys, andito ako ngayon sa sa hospital para sa check-up ko after 3 months. Waiting na lang ako sa doctor. Kasi sabihin ko yung mga yan, yung pamamaga, tsaka yung sobrang sakit ng leg ko pa rin once in a while. So we'll see. Tagal lang antay ko, hangin na pa ako nandito. Nangangalay na ako lang sandalan yung ulo. Pwede pala dito sa may wall. Nagkamali sila ng schedule daw kasi dapat yung doktor ko ay kaso wala. Merong appointment. Binigay nila ako sa ibang doktor. Sabi ko, hindi ba possible? Possible na na yung doktor ko mismo na nag-surgery sa akin. Nasa ICU daw. May check lang. So, pupunta siya. Yun nga lang mag-aantay ako. Sabi ko, okay lang. So, yan. Pa ng konti. Sana before 11 nandito na siya. Yan, tapos na ako sa check-up. So sinabi ko lahat ng concern ko kasi sabi ko talagang masakit pa rin yung yung leg ko. Sabi naman niya kasi dahil nga daw 2 buto yung tinanggal niya sa akin. Sabi niya it really take time talaga daw bago mag-heal yung yung sa sugat, syempre mga muscle. Ayan, dito ako sa pinakataas nakapag-park. Aga-aga kanina halos puno na yung yung parking space. So yun nga, binigyan ako ng reseta para sa muscle relaxant. Sabi niya, inumin ko siya ng every time bago matulog for a month. Pero sabi niya kung okay ka na, wag na. Stop ko na daw. Pero sabi niya maganda nga daw is magpa-PCO ako. PCO. Yun nga. Subukan ko raw magpa-PCO kasi baka daw makatulong. Kasi every morning naman talaga ina-exercise ko yung leg ko. Malaking bagay daw yun. Tsaka sabi niya wag daw ako mag-alala nga. Kaya sabi ko mawawala pa ba yung yung stiffness nung nung leg ko. Sabi niya sabi niya. Pero sabi niya it will take time. So sabi niya wag kang matakot na na gawin yung mga normal na ginagawa mo before. Kasi sabi ko, pwede pa ba akong mag-lift ng mga bagay-bagay guys sa trabaho, di ba? Kasi alam nyo naman, sa kusina talagang mabibigat ang mga buhatin. Sabi ko, in a month, babalik na ako sa work. Sabi niya, don't think too much nga daw. Sabi niya, makakabalik ka naman sa work. Pero sabi niya, gradual, pagbalik mo, sabi niya makinig ka sa katawan mo, kung sa tingin mo, kasi sabi ko at least 15 pounds, kaya ko nang buhatin. Sabi niya, then go for it, pero unti-unti. Sabi niya, gano'n ba kabigat na nabubuhat mo pag sa work? Sabi ko at least 50 pounds. Sabi niya, yeah, pero wag mong hadaliin, kasi sabi niya, pag naramdaman mong sumasakit ng todo, stop mo. Sabi niya, take time. Sabi niya, sa surgery na ginawa natin, kasi nga naman, di ba, syempre, yung muscle mo, binuksan yung ulo mo. So, sabi niya, major surgery talaga na it take time bago mag-heal. Minsan nga daw 1 year. Or minsan yung iba higit pa. Kaya sabi niya, hanggang maaga pa, sabi niya, unti-unti bumalik ka sa normal activity mo para masana yung katawan mo, makapag-adjust. Ay, sabi ko, sabi ko, nag-worry ako, akala ko di na mawawala kasi ever since hindi nawala yung sakit ng leeg. Yung sa ulo, yung shooting pain kapag umuubo, bumabahing, nawala na yun eh. Pero may once in a while na sabi ko may tumutusok sa ulo ko. Sabi niya, normal yun kasi sabi niya nag-heal yung mga nerve mo, nag-heal yung muscle. Sabi niya, take your time, sabi niya. Gagaling din yan. Pero sabi ko meron ba akong mga restriction na dapat gawin? Sabi niya, wala naman. Iwas lang nung sobrang daw, yung parang mga, tawag nito, yung activity na pwede mong mauntog yung ulo mo. Sabi niya, iwasan lang yung kasi syempre, meron akong patch sa ulo, diba? Nilagyan nila ng Dura patch. Ay, naka. Hiningal ako ron Paakyat ako sa dami nakabangka sa elevator, kaya naghagda na lang ako. So, ayun. Uwi na rin ako. Daan lang ako ng superstore. May bibilin lang ako saglit.
Tapos pasa ko na yung application namin ng citizenship. Kailangan ko lang magpa-photocopy ng yung ID. Kasi nagpa-photocopy kami ng mga passport last time, nakalimutan ko yung kay Jonas, hindi ko nadala. So 3 kaming magpapasa ng application. So ayan. Actually nakaka-drive na ako. Ito yung malayuan. Medyo ang hirap lang lumingon sa kanan, pero sabi nga nung doktor, mo, unti-unti. Huwag kang matakot kasi sabi niya, na yan kumbaga healing na lang yan nararamdaman mong sakit. Pero sabi niya anytime pwede kang i-push ko nga raw yung sarili ko na igalaw ng husto yung leg. Kasi mahirap daw pag tumigas yung mga muscle. Lalo ilang 3 inches yun hanggang sa may leg yung ko. Hanggang sa may batok yung hiwa Sabi niya, yung sakit na yun, yung kasi may namamaga dito. Sabi niya, malamang yan may mga fluid lang galing dun sa mo. Yun nga raw, yung paghil ng mga sugat. Sabi niya, mawawala din naman yan. Ay nako, yun lang. Binalita ko lang sa inyo guys. At least medyo na-relief kasi sabi ko baka mamaya meron pang something. Sabi ko, kailangan ko ba ng MRI or anything? Sabi niya, no, hindi na kailangan. Pero pag may naramdaman ka na kakaiba, sabi niya ka, tumawag ka kagad dito sa office. Tapos yun pa, nagantay ako ng 1 hour kasi nagkamali yung nag-schedule. So na-schedule niya ako sa ibang doktor. Tapos yung doktor ko talaga, meron siyang meron siyang mga meeting today. Tapos meron siyang chinek sa ICU ng mga pasyente. Buti na nga lang nung tinawagan ng nurse, sabi niya pupunta raw siya. Kaya nung pagdating niya, nakakawa yung doktor. Alam mo, haggard na mukhang magbuong umaga na or wala pa atang tulog. Pero mabait naman yung doktor ko Kaya sinabi ko lahat ng concern sa kanya. Much better na rin na yung malinaw. At least, alam ko na okay. So yun, start na ako ng kahit pa paano. Kasi sabi ko pabalik na ako sa work. Sabi niya, may sarili mo. I-prepare mo na unti-unti. Normal lang yan. Buti nga nakakaluto na ako ngayon. So sabi niya, tama lang yung kasabi niya, kapag lalo kang naupo lang or wala kang ginagawa, mas lalong titigas daw yung mga muscle. Ay nako, yun lang talagang tiis-tiis. Yung sakit, sana ito makatulong para mas mapabilis yung niya. Pero sabi nga, take time. So ayan, uwi na tayo guys, makapag-drive na. Dito. Ganda ng view dito sa taas Hindi ko na nga tinawagan si Jonas. Ang laki ng foothills. Sakop nila yan. Hanggang doon sa likod. Diyan ako sa side na yan na inoperahan. Yan. Yan guys. Nandito kami sa Sunridge. I-send ko lang yung application namin. Natapos na rin finally. Pogi mo boy Next week lalamig daw ng todo. Magsisend ako rito, siya naman ay ball pen. Meron naman pala sila. Pupunta siya sa ng ng GameStop. Tawagan mo sa daddy mo, tanong mo papa titingin siya ng Star Wars. Yan. Bahay na kami guys. Ayan na siya, nagmemerenda na. Binili siya ng turon. Lakan. Ubus mo naman May natira pang ganyan. Hindi naman lahat. May natira pang ganyan sa lalagyan. Dudum na rin Pagod sa trabaho. Bukas, pasok na naman siya. Tuloy-tuloy daw yun Hanggat hindi sinasabi. Every Saturday. Ayan ako. Lagi na sabay. Ay, dako. Talaga. Ganun talaga Ako naman, ayan. After ng check-up, umuwi lang. Kumain. Tapos nag-send na ng tinapos ko na yung pag-file ng application ng citizenship. Tapos sinabit na namin. Ang sabi ng doktor? Ayun, kuneto ko na nga sa kanila nagano ako sa kanila na ano nangyari. Yun nga daw, sabi nga ng doktor, take time nga daw bago totally na mawala. Pero sabi ko, mawawala ba to? Sabi niya, mawawala yan. Sabi niya, wag ka lang huwag ka mag-worry. Sabi niya, minsan niya, abot pa ka na iba, isang taon mahigit. Kaya, back to work na ako ng, pagpasok ng February. Tama nga naman kasi mas parang,
Mas nararamdaman mo pag wala kang ginagawa, no? Oo. Pero pag may ginagawa ako, hindi ko masyadong pansin eh. Tsaka mas okay daw yung kasi masasanay ka na gradually na kumbaga yung sa lifting, sa pag-kilos-kilos. Basta wag lang bigla-bigla. Huwag nga sabi sa akin, anuhin mo yung katawan mo, kung nafe-feel mo sobrang pagod ka na, stop ka muna sandali. Kaya yun, pagbalik ko, kausapin ko yung chef ko na yun nga, babalik ako pero hindi 100% na ako. Kaya mo. Yung gaya dati, kasi dati kahit may buhatin niya, sabi ng doktor sa akin, sabi niya 15 pounds, sabi niya, ba't gano'n ba bigat binubuhat mo doon? Sabi ko, max ka ako 50 pounds. Kapag may mga delivery kami, mga ano ng patatas, carrots, yung malalaki. Lakas yan, 50 pounds. Buti, hindi 50 kilos, at least 50 pounds lang. Sabi niya, okay lang yan for now. Sabi ko, wala ba akong restriction? Kasi doon sa mga nabasa ko doon sa group, binawalan sila ng, yung mga rides, yung scuba. Siya hindi. Sabi ko, wala pa rin. Wala, sabi niya. Bakit scuba ba? Gusto ko mag-skydiving, di ba? Mga ganun, bawal daw. So, hindi ko alam. Pero sabi niya naman kasi, iwasan lang yung mga activity na hindi niya nilinaw eh. Baka kasama na nga yun. Sabi niya kasi yung activity na medyo delikado yung ulo mo na possible mauntog o ano. Bungee jump. Huwag ka magba-bungee jump. Zipline. Zipline lang gusto ko tsaka skydiving. Ayoko ng bungee jumping. Unang ulo nun eh. Baka mayugyug ko. Ulo ko sobrang luwag dahil 2 buto. Sabi niya, kaya masakit pa yan. 2 buto yung tinanggal ko sa'yo. Tapos tinanong ko nga, meron ba ako ng Dura patch na nilagay? Meron daw? Kaya sabi niya, mas may space na kaya nga medyo matagal ang heal niyan. Dire-diretso. Oho-nohaw. Pawis na pawis ako kanina. Next week, malamig na. Bukas, mag-snow. Bukas? Ganun talaga. 5 cm. Tapos, 1 week kata na sobrang lamig, biglang papalo 20, ng 20 plus. Na pa rin yan. Kumbaga, late na nga eh. Yun naman yung usual nating weather talaga ng winter eh. Yeah. At least. At least. At least nakalampas ng December. January na lang. January, February. Ang masama niya, baka umurong yung umurong yung winter, imbis na tapusan ng March. Baka daw maging disaster ang summer, sobrang init. Yun lang. El Nino kasi. Tsaka hindi, yung mostly kasi ng mga galing sa mga tubig dito, galing sa yelo talaga na nalusog. Yun, yung mga farm. Kawawa yung mga business. farmer niyan. Kasi meron silang dapat na enough na snow para maging ayos yung mga tanim nila. Yung gaya nito, halos walang snow. Parang bilang na bilang mo sa daliri yung nag-snow. Tapos hindi pa todo. Baka maging drought yun. Sana itong magkaroon ng mga maganda-gandang snow bago matapos. Kaso puro lamig Mostly lamig, hindi snow eh. Hindi snow, malamig lang. Ayun, pahinga ka na muna. Yan. Ito ang ulam namin tonight. Yung binili ko kanina sa superstore. Portuguese style. Ito. Turon. Yung 1/4 nung sa daddy niya. Mapait ka na, Jermaine. Minsan hindi siya kumakain ng kanin eh. Lately, dumadalas na hindi siya kumakain ng kanin. Tapos kakain siya sa tanghali lang. Sa Monday, back to school na. Baka doon gutom na naman. Pag nandito sa bahay, hindi siya masyado eh. Ha? Diet ka na talaga? Seryoso na? Siguro may nililigawan ka, no? Uy. Talaga, ah? Oh, sige. Bakit na nalagit lang ito? Ha? Bilis na akong busog, di ko lang bakit. Oh, that's good. Mainam yun. Para magbawas-bawas na. Yan. Kami ito. Wala pa si Jonas eh. Try natin. May adobo nito. Pero kung ngayon ay nando. At saka shawarma daw. Pero hindi pa namin na-try. Ang na-try lang namin yung regular na barbecue. Masarap din daw to. So try natin. Portuguese style. Baka gumawa lang ako din ng pipino na Gusto mo ba din may suka na pipino? Para dyan? Ha? Okay lang.
Anong sausawan? Sausawan? Sausawan lang gusto mo? Chicken. Sausawan. Hindi. Ayaw mo ng salad. Okay lang yung salad. Kaya tanong ko yung salad. Kala ko sausawan yung sabi mo pipino may suka. Yung pipino ginamit pang Pilipino na may sibuyas, may paminta, suka. Galing kami sa aking kaibigan, bagong kaibigan. May natagpo na naman siya. Pilipino rin eh. Nagbebenta siya ng mga CDs. Sabi niya, samahan ko siya. Sinamahan ko, pipick up daw. Halos 30 minutes ako nasa loob lang ng sakyan. Gusto ko naman. No, talaga naman. Eh, nahanap namin yan. Dami ng CD. Nakita mo naman, di ba? Pick up. Pick up eh. Sabi ko sige, dito lang ako, pick up lang pala eh. Tino, pakita mo yung mga nabili kong CD. Yan. Foo Fighters. Yeah. Ito yung magandang album nila. Tsaka. Ayun, nakita niyo yan. Nasa stand na. Nasa stand na. Ito pa. Favorite ko ito nung college. Okay. Green Day. Green Day. Lalo na to. Rancid. Dati meron yan doon sa kabila ah. Meron ba nito? Hindi ko nakita. Tsaka. Pearl Jam. 3 na lang din bigay niya. Ito tanda mo na to? 3 na lang din bigay niya. Oh. $3 pagkakilala. Pag hindi, $5. Yan, Yan. Godsmack. Yan ang Hindi ko pala kanya. nakuha yung Godsmack. Yan ang laruan. May pinturahan niya. Nakahanap na naman siya ng target niya. Ang target. Hindi, nakakatuwa din kasi pag ano. Baka naman pati sa kabila, susunod may stand na din. Pag nagtatrabaho ka, tapos nakikinig ka ng mga music na minsan bumibilis, nawawala yung pagod mo kahit pa paano. Pag uwi, wala nang music. Pagod. Doon mo mararamdaman yung pagod kasi. Ang bilis mo Once na upo ka talaga after ng work, doon mo maramdaman masakit yung likod mo, masakit yung braso mo. Kaya nga eh. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Kayod-kayod. Ako naman magre-ready na rin. Almost a month na lang. Ready Oh, na. 1 month na nga lang. Ready ka na. Wala na, less than na lang pala kasi 5 lang ngayon. Eh, kailangan eh. Sabi nga ng doktor, ano ko nga daw. Unti-unti. Pero kakausapin ko nga yung chef ko na Ano kasi, ano ka eh, yung kumaga magiging masasana yung reflexes mo ng ganun lang yung kilos. Kangina, na-testing yung reflexes ko sana pagdadrive. Kinikwento niya yung ano eh, nangyari sa kanila eh. Ang daming pasaway. Si Jermaine, napapailing nila din eh. May biglang hihinto. Tapos ang luwag-luwag ng harapan. Buti na lang, mabilis yun. Kasi siguro parang na-stretch din yung ano ko eh. Yung leg ko. Sabi ko nga, welcome uli sa mga traffic dito sa pagdadrive daw. Pagdadrive mo yan. Bibilis yung ano, init ng ulo mo sa kalsada. Talaga. Buti na nga lang talaga nakabi ko. Kung hindi ay bangga. Bayad ka. As in, konti na lang. Dati ikaw bilangga, ngayon ikaw makakabangga sa likod. Kaya masama eh. Pag ikaw nakabangga kahit na hindi mo kasalanan, yari ka. Oo, kasi likod eh. Sa likod. Yun talaga. Sumingit na yun, pinagbigyan ko na nga. Ban Kasi, pinagbigyan ko na. Kahit na lapit-lapit niya, ban nakasignal. na pantrabaho? Hindi, mga parang karaban na ano. Kala ko yung ban ng mga pantrabaho. Pasok na gano'n, nayaan ko na. Tapos nandun na malapit sa traffic, dahan-dahan hihinto dapat. Siya bigla huminto eh. And luwag-luwag pa ng harapan niya, ang layo pa, hindi pa naman ganun kalapit. Ay, nako. Sabi ni Jermaine, lapit nun, mami. Napahay na ako ka. Napapahay na ako ka talaga eh. Talagang buhay. Pero nakasurvive naman ako sa drive kanina. Nakapagpadala na nga rin ng application. Masakit, pero sabi nga ng doktor, sanayin mo, okay lang, tiisin mo. Hindi ko masabi sa kanya, gusto mo sa'yo. Ikaw pa sa'yo paramdam yung sakit para malaman mo. Ano na bang, yung perspective mo ngayon, sa tingin mo? Pagbalik mo sa work, kaya mo bang bumalik? Hindi ko malalaman. Kasi hanggat di ko natetesting na nandun mismo sa trabaho, hindi ko malalaman kung kaya ko, gaano katagal. Kaya nga kausapin ko rin yung chef na pagbalik ko, hindi ako yung 100% na ako. Kumbaga, unti-unti, lalo yung sa lifting. Kasi 3 times ang delivery namin a week.
Usually yung dalawa pumapasok sa akin. Yung isa kasi day off ako nun. Eh, pag nag-ordering yun, talagang, syempre, puro mga gulay, malakihang lalagyan. Ganun talaga. Ganun talaga. Kahit nga sa Worsley, di ba? Pag nagkakaroon ng delivery. Box pa lang na pinagtanggalan ng sang malmal na eh. Babaklasin pa isa-isa yun. Babaklasin mo pa. Lalo pag nasa, yung freezer, medyo nag-aalangan ako ngayon paano. Siguro kailangan ko magdala ng bonnet o or hoodie sa loob para pagka... Meron akong bonnet dyan Para pag na... yung mata. Grabe. Yung uso. Kailangan ko na matakpan dito kasi minsan sa delivery, mas gusto ko ako yung nasa freezer eh. Para alam mo yung mo. Para nakasalan. Kasi usually ako yung nag-ready nung sa mga karon eh. Tapos pagtutulong after nung sa gulay. Gulay, madami. Tsaka yung mga delata na malalaking delata. Miss ko yata yung mga merienda. Masarap pa. Iwan naman tayo merienda. Kaya na, syempre, iba pa rin yung bagong gawa pagdating mo. Tulog na lang. Tulog na lang tayo. Tsaga sa biskwit. Pag wala ako biskwit. Ganun talaga. Hindi laging Pasko. Ganun talaga. Kailangan ilang buwan ka na rin nakapagpahinga, 3 months. After pagbalik ko, 4 na buwan na yun. Almost 4 months. Medyo na nga yung fully healed na nga yung niya, walang scarring daw, sabi ng doktor. Lalim nga dito yung gitna eh. May dimple. Yung guhit, yung pinakatahin niya. Pinakita ba sa'yo? Hindi. Tinignan niya. Sabi niya, okay naman. Medyo nga lang daw yung dito sa may ibaba. Hindi, malalim talaga yung batok mo eh. Dito. Ano ibig sabihin nun? Niloloko mo. Wala dito sa ulo, sinasabi. Malalim. Kumbaga yung hiwa niya, parang umalsa, tapos bumaw na sa Lalo lumalim? Alkansya. Lolo. Alkansya na yung ulo ko. Alkansya. Lalong lumalim na yung yung ulo hanggang batok. Pero buti nga, yung ibang inoperan talagang inahit ng malaki. Buti nga yung sa akin. Dito eh. Isa nakita ko dito tapos hanggang dito sa likod eh. Ano ang ginawa doon? Mukha inotopsy tapos binalik. Kakaiba nga yung kanya kasi pinaka easy. Bone only na decompression. Wala na. Yun lang, wala siyang Durapat na ginawa gaya sa akin. Eh bakit ganun wala? Kaya nga sabi lahat nung nag-comment, parang medyo kakaiba yung sa'yo. Ang laki talaga eh. Wala sa tuktok ng ulo eh, hanggang sa may baba ng batok eh. Bino ka ng gusto yung Pero nga, at least makakabalik na. Ano ang iyong ngayon? Kumbaga mga plano mo? Unti-unti, syempre, adjust muna sa trabaho. At least ako tapos na yung kailangan natin. Yung citizenship, sabi ko, kailangan may pasa ko yun before ako makabalik. Which is good na. Huwag mo nang yun. Sa trabaho, unti-unti. Mababait naman ang aking mga katrabaho. Kumbaga, yan, sila Jai. Sila nanonood kayo, di ba? Hindi, sila Jai, sila Kevin. Talagang pag sinabi ka, pakiano naman to. Lalo nga nung before ako operan, lahat sila pag may bubuhatin, hindi ko nasasabihin matik. Ninadampot na nila. Sayang ang tato. Ay, nako. Mag-shoutout pala tayo. Yeah. Tapos siya na gano'n. Nakakain na rin kami ng aming simpleng hapunan. Dalawa lang kami. Si Jonas kadarating lang, naglaro ng Magic Cards. Si Jeremy naman nga yun. Hanggat maaari umiwas ng kumain sa gabi. Baka naman chumichicha pag tulog na tayo. Hindi. Alam ko pag may pinagkainan iniiwan sa lababo. Parang daga yung mga... So far, hindi naman. Ganyan. Parang daga yun. Ang lalaking daga. Nagkakalampagan Nagigising kasi ako pag kayong may bumababa kasi maririnig mo yung mga bukas ng cabinet. Sara. Pero improving naman yung condition niya. Kaya sana nga magtuloy-tuloy na. Medyo may yung mga pain nga raw, sabi niya kanina yung kwento niya habang nagde-drive ako yung sabi ng doktor. Marami pa rin naman talaga. Masakit pa rin talaga. Pero sabi nga yung may naramdaman kasi ako minsan na parang tinutusok. Minsan maghapon siyang ganon. Hindi ka naman kinukulam. Ikaw siguro nagkukulang sa akin. Yun, sabi naman sa akin ng doktor kasi nga raw nag-i-heal pa yung mga nerves. So, minsan daw mararamdaman mo talaga yung kumikirot. Sabi ko, how about yung parang minsan busy ka. Normal lang din daw yung pati yung... May time, di ba? Pag yung sobrang sakit. Yung mararamdaman parang hilo ka na... pero okay lang. Kailangan talaga natin na
mag-move on. Yun eh. Move on. Tsaka sabi nga niya, sanayin mo kasi the more ka na nasa bahay, syempre limited ang ginagawa mo. Dapat balik ka na talaga sa work para unti-unti. Kumbaga, kahit naman nung bago ka magpa-opera nung may activity ka sa trabaho, hindi mo nararamdaman masyado. Pag busy ako, wala. Nalilimutan ko yung masakit. Pero pagka hindi sa bahay ka, syempre, minsan, most of the time, nakaupo. Kahit nung umuwi tayo ng Pilipinas, parang wala, di nga maano eh. No? Nung una lang. Kasi malakas nga tolerance ko sa di ba? Sa pain. Ayaw nga, dito nga talaga makaparot. Yung tolerance ko sa pain. Kaya, hindi ko na lang din minsan pinapasin. Papasin mo. May days na, para kang mabubuisit. Kasi nga, matutulog ka pag gising mo, ina-expect mo, baka nabawasan na. Hindi. Kaya sabi niya, igalaw ko pa ako ng gusto lagi. Yun yung mawawala sa atin, yung lagi tayong umasa na meron pa rin, meron pa rin rainbow after the rain. Yan. So, ayan, batiin natin itong mga ating mababasa mo ba? Subscribers. Ayan. May shoutout siya. Ayan. Maiksi lang naman. Si Miss Maria Priscilla Eugenio. Yan. Si Chander Kanta. Si Miss Jinky Estonido. Si Mason. Yeah. Si Boss Kevin Aquino. Si John Cepeda. Si Lakay Laor. May nagtatanong kasi, actually siya yung nag-reply doon sa nag-comment. May nagtanong kasi ano raw ba yung benefits pa bukod doon sa, yun nga, pagiging citizen, bukod sa PR na visa free at saka yun, siya nagsabi. Sabi niya may mga work kasi dito sa na mostly binibigay sa citizen. Nangyari kay Jonas yun. Jonas sa City of Calgary. Nag-apply siya City of Calgary. Bago lang siya nun, kag-graduate lang niya. So kahit meron siyang PR, may diploma siya na nakagraduate na siya. So, ibinibigay lang daw kung citizen. So, kahit pumasa siya doon sa interview, okay. Nalaman na hindi siya citizen, hindi siya na Kaya isa rin yun. Tama. May mga ganun pala. Ako, hindi ko rin alam yun. Pero nalaman ko nga lang nung kay Jonas. Tsaka hindi, di ba may balak kang apply nun sa City of Calgary? Yung Pero position na yung kailangan citizen. Yung sa water treatment. Kailangan citizen. So, may marami talagang mga benefits. Hindi lang basta dahil sa free visa or sa kung ano man. Kasi syempre healthcare, nakukuha din naman ng ng PR. So, ayun. Nachika ko lang. Asa na? Si Filipino Maple Explorer. Tapos, Angelita Corbilia. Happy birthday sa anak niya na si Lawrence Corbilia. So, hindi ko alam kung kahapon yung birthday or ngayon. So, happy birthday. Happy birthday, Lawrence. Yan. Tapos si Miss Lenlen Angeles. Si Rosa Lee. Si Marco. Si Nisa. Fangirl AJ. Pag di niya na mabasa na. Tapos si Birch Bell Padura. Pag hindi na niya mabasa, hinto na siya. Pabasa niya na. Ayun. Salamat guys sa panonood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at ayun nga, sama-sama ulit tayo dito sa ating munting channel sa 2024 adventures natin at mga magaganap sa mga darating na hindi natin alam. Siyempre kung ano yung mga pagsubok o baka tumama kami ng loto. Ganyan. Tumaya ka kami. Tumaya ba kayo? Hindi ako rin, diba? Anong nakaraan? Second consecutive pa na draw ang tinaya ko. Din. Ganun talaga. Bakit talaga? Siyempre. Ano naman yan Paminsan-minsan, hindi naman kasi tayo din lagi. Tsaka kahit naman lagi ka tumataya, hindi nakasalalay doon yung sa swerte. Nasa hard work yun. Nasa sa'yo yan. Nasa iyo ang paggawa mo ng ng tawag mo doon? Sa yung future, syempre, sa yung mga goals sa buhay, hindi natin pwede iasa sa swerte o sa ibang tao. Sa atin mismo. Yan.
Tama. Doon Kasi manggagaling may ang mga ating- plano tayo na gustong gawin at marating. Lahat Kasi- yung pagtatrabahoan natin. Most of the time kasi pagpasok ng taon, lahat tayo medyo nag-aano na, ito gusto kong mangyari, ito gusto kong, mga plano tayo, di ba? Kasi ako, ang main thing talaga, ang nasa ano ko, makabalik sa work. At syempre kahit pa paano, makakapag ano na, yung babalik na yung dating income. So, mostly nakafocus ngayon sa savings. Savings. Yun ang importante. Kasi, di ba, umuwi kami, tapos yun, na-stop ako ng trabaho. Medyo So, kailangan lahat ibalik. Tapos nag-apply na. Ang daming gastos. So, ngayon, kailangan maipon ulit, buti makapagtabi na nga ng lang para talaga, sa future. medyo nakabawas-bawas yun sa sakit. Oo. Kaya, nakaya. Kaya naman yan. Laban lagi. Yeah. So, guys. Salamat sa inyong panonood. Ingat-ingat. Ganyan. Guys, thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.